DZRF 85 Radyo Balita. Nagpagpatid ng mga nagbabagang balita. Walang kinikilingan, tanging katotohanan lamang. Halina tayo, buksan mo na ang radyo, makinig sa paboritong numero 1 tapat sa serbisyo. Halina tayo. DZRF 85 Radyo Balita. Nagpagpatid ng mga nagbabagang balita. Walang kinikilingan, tanging katotohanan lamang. Mula sa bulwagan ng pambalitaan, himpilan at sandigan ng bayan, ito ang DZRF. Mga kaganapang nakalap sa loob at labas ng bansa. Mga isyung tinututukan. DZRF. Ang oras natin ngayon ay 15 minuto makalipas ang alas 4, araw ng Martes, taong 2025. Isang mapagpalang umaga, Pilipinas. Ito ang iyong tagapagbantay, EG Military. At inyong kaagapay, Michelin Quinto. Maghatid sa inyo ng presko at mainit na balita sa araw na ito. Para sa ulo na nagbabagang balita. ICC Prosecutor Karim Khan on leave dahil sa umano'y kasong sexual misconduct. Alamin natin ang detalye kay Ninya Baxarza. Pansamantalang bumaba sa pwesto ang International Criminal Court Prosecutor na si Karim Khan. Ito ay sa gitna ng pagulong ng investigasyon kaugnay sa sinasabing kaso nito sa sexual misconduct. Mariin naman itong itinanggi ni Khan at sinabing marami siyang natanggap na pag-atake, gayon din ng ICC. Nakilala ang 55 anyos na prosecutor matapos itong buksan ng investigasyon kaugnay sa ipinatupad ng War on Drugs campaign sa ilalim ng pamumuno ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ninya Baxarza, nag-uulat. DZRF 85 Radyo Balita. DPWH Restructuring, iminungkahing tugon sa flood control scam sa Senado. Naniniwala si Senate President Vicente Tito Soto III na mas mainam ng buwagin ang mga district engineering offices at panatilihin na lamang ang mga regional offices ng Department of Public Works and Highways. Ayon kay Soto, bubuo sila ng batas para suportahan ang pagsasaayos sa hanay ng ahensya. Ngunit iginiit ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bimardo na mahirapan ang mga regional office na matugunan ang pangangailangan ng bawat distrito dahil sa lawak ng kanilang saklaw. Kaugnay nito, sinang-ayunan ni Senador Dante Marcolita si Soto at iginiit na dapat nang alisin ang DEO dahil ang mga kongresista umano ang nag-appoint sa mga district engineers. Kaya't nauwi sa korupsyon ang mga proyekto. Ito ang magkasanib na posisyon ni na Senate President Soto, Senador Marcolita at dating Yusek Bernardo. Sa pagdinig ng Senado, kaugnay ng umalya sa flood control projects. Gypsy Clarence Marba, nag-uulat para sa Radyo Balita. DZRF 85 Radyo Balita. Salamat kaibigan. Muling magbabalik ang istasyong ito pagkatapos ng maipiling patalastas. DZRF 85 Radyo Balita. Halina tayo, buksan mo na ang radyo, makinig sa paboritong numero 1 tapat sa serbisyo. Halina tayo. Naku, Sarah, pumasok ng tubig sa loob ng bahay. Wala pa tayong malilikasan. Nanay, bakit po palagi na lang ganito? Hindi ba't may proyekto para sa baha? DZRF 85 Radyo Balita.
bilyon-bilyong pondo ang inilaan para sa flood control projects. Ngunit ayon sa ulat, malaking bahagi umano ang napunta sa korupsyon. Kaya pala kahit taon-taon may budget, wala pa rin pagbabago. Ang perang dapat pagtulong sa atin napupunta lang sa busa ng iilan. Mga kababayan, hanggang kailan tayo magtitiis? Ang bawat pisong buwis na ating binabayaran ay para sa serbisyo, hindi sa sariling interes. Panagutin ang tiwali at ipaglaban ng tapat na pamamahala. Sa laban kontra korupsyon, huwag manahimik, maging mapanuri, maging mulat, at sama-sama nating ipaglaban ang isang ligtas at maunlad na bayan. Isang paalala mula sa himpilang ito. DZRF 85 Radyo Balita. Para sa Balitang Sports, Josh Reyes nag-resign bilang head coach ng Gilas Pilipinas Youth. Alamin natin ang detalye sa ating sports specialist, Leia Cabante. Tuluyan na ngang nag-resign si Josh Reyes bilang head coach ng Gilas Pilipinas Youth. Ayon sa Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP, magkakaroon ng restructuring program kasunod ng pagbibitiw sa pwesto ni Reyes. Matatanda ang unang sumabak si Reyes bilang head coach noong 2018 sa ilalim ng Under-18 Asian Championship. Nakapasok sa ikapitong pwesto ang squad sa 2022 Under-16 at tumang-anim naman sa 2022 Under-18 Asian Championships. Samantala, wala pang napipisilang SBP na magiging susunod na head coach ng koponan, pero nilinaw ng grupo na i-anunsyo nila ito sa mga susunod na linggo. Leia Cabante, ang inyong espesyalista para sa Balitang Sports. DZRF 85 Radyo Balita. Samantala, oras na para alamin ang pinakabagong lagay ng panahon, lalo na ngayong patuloy na binabantayan ang Bagyong Upong. Para sa detalye, narito ang ating tagapagulat. Patuloy ang paglakas ng Bagyong Upong habang ito'y nasa West Philippine Sea. Huling namataan ang sentro nito sa layong 260 km kanduran ng Calapan City, Oriental Mindoro. Taglay ang lakas ng hangin ng 110 km bawat oras at pagbuksong umaabot hanggang 135 km bawat oras. Nananatiling nasa ilalim ng signal number 2 ang hilagang kanlurang bahagi ng Occidental Mindoro kabilang ang Lupang Island, habang ang Metro Manila, Pangasinan, Central Luzon, Calabarzon at Mimaropa ay nasa signal number 1. Nagbabalita, Alex Sarcal. Asahan ang mga pag-ulan lalo na sa kanlurang bahagi ng Calabarzon at Mimaropa. Maging alerto, mag-ingat sa posibleng pagbaha at landslide at patuloy na makinig sa mga abiso ng PAGASA at lokal na otoridad. Nagbabalik ang DZRF 85 Radyo Balita. Selena Gomez ikinasal na kay Benny Blanco. Para sa ating showbiz chika, tayo'y makichikahan kay Natalie Pinales. Isang wapak na showbiz chika. Alam niyo ba? Opisyal nang ikinasal ang singer-actor sa Selena Gomez sa music producer na si Benny Blanco nitong September 27. Ibinahagi ni Selena ang balita sa Instagram. Kalakip ang ilang larawan at video mula sa kanilang kasal. Suot ni Benny ang klasikong tuxedo habang nakaputi namang gown si Selena na may hawak na bridal bouquet. Maraming kaibigan at fans ang agad bumati sa bagong mag-asawa. Isa na rito si Camila Cabello na nagkomento ng "Love looks good on you." Matatandaan na noong Disyembre 2024, inanunsyo ni Selena ang kanilang engagement matapos ang halos isang taon nilang relasyon. Mula sa dating mag-kolaborator sa musika, ngayon ay opisyal na mag-asawa ang dalawa. Ito ang yung chikadurang lakotserang Natalie na nagsasabing paalam mga igan.
DZRF 85 Radyo Balita. Nagpagpatid ng mga nagabagang balita. Walang kinikilingan, tanging katotohanan lamang. Yan po ang aming panradyong pagbabalita mula sa istasyong di lamang naghahatid ng balitang sariwa, kundi balitang tumatatak din sa inyong puso at diwa. Ito ang iyong kahagapay, EG Militaris. At lagi niyong kaibigan, Michelin Quinto. Balitang makatotohanan at walang kinikilingan. DZRF 85 Radyo Balita. Halina tayo, buksan mo na ang radyo. Makinig sa paboritong numero 1 tapat sa serbisyo. Halina tayo. DZRF 85 Radyo Balita.